Siya ang pinakamalakas na ninja na umalis sa kanyang clan, at nagbagong buhay mula sa marahas niyang nakaraan, at tumira sa isang liblib na lugar sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pinatay ng clan ang kanyang pamilya dahil sa ginawa niya, at ngayon siya ay maghihiganti sa kanyang clan, kailangan niyang harapin ang napakaraming mga ninja assassin, at mga cyborg upang mapabagsak ang clan na pinanggalingan niya. Sa huling episode na kumpleto na ni Higan, ang pag-merge sa legendary suit na Kamui at lumabas mula sa track. Nasa bagong kasuotan si Higan at handa na siyang lumaban. Nakakuha ang konseho ng video ng paglaban ni Higan sa kalye at pinapanood nila ang buong pangyayari. Excited ang Unano na kalaban sa bagong anyo ni Higan at hindi mapigilan ang kagustuhang makipaglaban. Pero agad na hinawakan ni Higan ang mga braso niya at tinadyakan papunta sa isang malapit na gusali. Dahan-daang lumapit si Higan habang hawak ang mga espada para tapusin ang kalaban. Pero hindi pa patay ang Unano na kalaban at ginamit niya ang hininga niya na sunog bilang sorpresang pag-atake. Kahit na nakaiwas si Higan sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin, patuloy na sinusundan siya ng Unano na kalaban. Nag-umpisa ang dalawa na magpalitan ng mga suntok habang bumabagsak sila sa lupa, at tuwang-tuwa ang Unano na kalaban sa bawat minuto ng labanan. Nagpaputok siya ng mga missile na sumusunod patungo kay Higan, kaya napilitang tumakbo si Higan para maiwasan ang mga ito. Pero habang ginagawa niya ito, naalala niya ang sinabi ni Emma tungkol sa kasuotan na gumagamit ito ng kanyang iniisip upang gawin ang mga teknik. Kaya mas intense ang visual image na iniisip niya, mas malakas ang kasuotan. Sa pagpapatupad nito, mas mabilis si Higan at madaling umiwas sa mga missile. Nakakalito ito sa Unano na kalaban na hindi na makasunod sa kanya. Nang matuklasan na niya kung saan naruroon si Higan, nagpaputok siya ng malaking bala ng apoy upang biglaang mapatay siya. Pero dahil sa kasuotan nito, mas malakas si Higan kaysa sa dati, kaya diretso na lang siyang tumakbo sa gitna ng mga apoy, at sa wakas ay nasaksak niya ang Unano na kalaban, ng kanyang armas, at tinulak siya sa gusali, dinikit niya ito sa isang bus na may dalawang espada na nakabaon sa kanyang dibdib, kaya hindi natatagal pa ang Unano na kalaban. Sobrang daming dugo ang lumalabas sa Unano na kalaban, habang ngumingiti siya at inaamin na wala siyang magawa laban kay Higan sa labang ito. Ngunit hindi niya pinagsisisihan ang anumang bagay dahil napakasaya para sa kanya ang labanang iyon. Natutuwa siyang makita kung ano ang kayang gawin ng tunay na ninja sa isang laban, kaya nais niyang tapusin ang lahat ng may saya, at hinawakan si Higan palapit bago ay activate ang self-destruction sequence sa kanyang kasuotan. Nakatayo pa rin si Higan ng maayos, at hawak niya ang buong katawan ng Unano na kalaban, niligtas niya ito, dahil nais niya na mamatay ang Unano na kalaban, ngunit gusto niyang tiyakin na ang kamatayan nito ay masakit at napakahirap. Ibinagsak ni Higan ang ulo ng Unano na kalaban sa OZA headquarters at inisip ni Dili na ito ay babala para sa gagawin niya sa iba pa. Labis na na-impress si Joseph sa paraan ng paggamit ni Higan sa prototype suit sa kanyang unang pagsubok. Gusto niyang magkaroon ng operational data nito, kaya nagtatanong siya kung posible bang makipagnegosasyon kay Higan at magkaroon ng kasunduan. Hindi naniniwala si Dili na magiging maganda ang resulta dahil malamang hindi mapagkakatiwalaan si Higan, hanggang hindi nila nararanasan ang parehong kapalaran ng Unano. Si Yamaji ay bumangon mula sa kanyang upuan sa mesa at sinabi na siya ay aalis upang mapabilis ang plano. Ang mahalaga sa kanya ay mapatupad ang kanilang dakilang layunin. Ngayon, sina Higan at Emma ay nasa isa pang taguan ni Emma at pagkatapos itabi ang mga kasuotan, sinasabi niya kay Higan na hindi nakikilos ang mga tenyente ng organisasyon sa susunod na mga mangyayari, dahil ang nakasuot ng Kamui gear ay itinuturing na may pinakamataas na kapangyarihan sa loob ng organisasyon. Kaya ang katotohanan na pinatay ni Higan ang isa sa kanilang pinakamahusay na alagad, ay magpipilit sa kanila na isipin ang kanilang susunod na hakbang. Samantala, nagkita si Zai at Yamaji at dahil sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay, hindi na niya balak pigilan si Zai na labanan si Higan, kaya binibigyan niya siya ng buong kapangyarihan na gawin ang anumang kanyang gusto upang mapatay na si Higan. Matagal na tinitigan ni Higan si Emma, kaya sinabihan niya siya na huminto na at itinanong kung mayroon siyang mga itatanong, ngunit nilinaw muna ni Emma na hindi siya nagnanais na makipag-date sa mga lalaking may asawa at anak kahit na sila ay patay na. Tinanong ni Higan kung anong uri ng relasyon ang mayroon si Emma kay Mary noong siya ay buhay pa.
Ipinaliwanag ni Emma na si Mary ang tagapagligtas na kailangan niya upang maabot ang punto na ito sa kanyang buhay. Noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang isang ninja, sa isang misyon nagpapanggap si Emma upang paslangin ang isang target, at habang nagawa niya ito ng madali, mayroon siyang sandaling hindi nag-ingat at may isang kutsilyo na lumitaw sa kanyang leeg. Sinabi ng hindi kilalang tao sa kanya na kahit isang sandali ng pagkakamali, ay maaaring magdulot sa kanya ng kamatayan, ngunit swerte siyang hindi mamamatay ngayon dahil ang humahawak ng kutsilyo ay si Mary, ang kanyang mentor para sa misyong ito. Noong panahong iyon, may 3 individual sa organisasyon na kilala bilang pinakamahusay sa lahat. Si Higan, Zai, at Mary. Lahat ay naniniwala na isang araw, isa sa kanila ang magiging pinakamakapangyarihan at magmamana ng organisasyon. Dapat nilang talikuran ang kanilang sarili at mabuhay bilang mga anino at depensahan ang Japan, at lahat sila ay dapat na dedikado sa layuning iyon. Sa kanilang oras ng pahinga, kinausap ni Mary si Emma nang mapansin niya na palaging suot ni Emma ang maskara kahit saan siya magpunta. Tinanong niya kung bakit ganito, at bagaman sensitibo ang paksa para sa kanya, ipinaliwanag ni Emma ang kanyang kwento. Noong bata pa siya, nasangkot siya sa isang malagim na aksidente, na nag-iwan sa kanyang mukha na wasak at kakilakilabot. Hindi makaya ng kanyang mga magulang na tingnan ang kanyang mukha, kaya iniwan na lamang siya sa ospital at hindi na bumalik. Mula doon, inampon si Emma ng organisasyon at nakilala ang isa sa mga lider nito. Sinabi niya kay Emma na pangit siya at wala siyang magagawa tungkol sa kanyang mukha ngayon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang opsyon na maging ibang tao sa pamumuhay bilang isang ninja sa organisasyon, kaya natuto siya na maging isang dalubhasa sa pagpapanggap at magmukhang kung sino man na gusto niya. Tinanong ni Mary kung okay lang ba kay Emma na ipakita ang kanyang mukha sa kanya, at bagaman medyo nag-aatubili, pinayagan ni Emma si Mary na tanggalin ang kanyang maskara. Sila ni Mary ay naging malapit na magkaibigan sa kanilang panahon na ginugol sa organisasyon, at nalaman niya ang marami tungkol sa buhay ni Mary, kasama na ang katotohanan na lumaki siya kasama si Zai at si Higan. Malinaw na mahal ni Mary ang dalawang ito, na nagpaalala kay Emma dahil ang pagmamahal ay nagdudulot ng emosyon at ang emosyon ay maaaring maging pagkabigo ng isang ninja. Isang gabi, dinala ni Mary si Emma para maglakad at nagbigay sa kanya ng detalyadong paliwanag kung ano ang kanyang lihim na sining. Nagbibigay ito ng kakayahang magmukhang namatay ang isang tao, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang katawan sa isang kalagayan ng suspendidong animation. Karangalan para kay Emma na magtiwala sa kanya si Mary na ibahagi ito, ngunit sa parehong oras, ang mga lihim na sining ay mga teknik na hindi dapat ibahagi sa sinuman. Kaya ano ang dahilan mo para ibunyag ito? Naisip lamang ni Mary na maaaring magamit ni Emma ang kaalaman kung paano gawin ito, at iyon lang ang lahat ng dahilan niya. Sa pagbalik at pag-isip sa mga panahong iyon, maaaring sabihin ni Emma na sigurado na iyon ang pinakamasayang mga taon ng kanyang buhay, ngunit nagtapos ito ng napakabilis. Sa panahong ang mga paraan ng ninja ay nagsimulang kumalat sa labas ng mundo, si Emma ay nasa isang pasilidad ng pagsasanay na nagtuturo sa mga dayuhan kung paano lumaban tulad ng mga ninja. May mga taong may malaking tutol sa ganitong bagay dahil ang paraan ng ninja ay hindi basta-basta itinuturo sa mga dayuhan. Sila ay pumupunta rito lamang para sa mga sandata at mga pamamaraan sa pagpatay, at hindi nila pinahahalagahan ang Code of Honor na kasama ng pagiging isang ninja. Isang misteryo kung bakit nagdesisyon si Yamaji tungkol dito sa unang pagkakataon, ngunit ito ay nagdulot ng lumalaking hindi pagkakasundo sa loob ng organisasyon. Sa susunod na pagkakataon na mag-usap sina Mary at Emma, ipinahayag ni Emma ang kanyang pag-aalala sa organisasyon kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, nang mas matagal pa. Umaasa siya na pag-iisipan ni Mary na tumayo at subukang pamunuan ang organization, bilang ang bagong pinuno, ngunit pinahinto siya ni Mary at sinabi na mayroon siyang isang bagay na ibig niyang ihayag. Buntis siya. Wala nang lugar para sa kanya sa organisasyon ngayon, dahil nagkasala na siya sa code na hindi dapat matutong umibig, kaya plano niyang magtago. Iyon ang kanilang gagawing paraan, kung saan handa sila ni Higan na iwan ang organisasyon, kung ibig sabihin nito ay maaari nilang palakihin ang kanilang anak ng magkasama. Sa una ay nag-aalala si Higan, na hindi siya maaaring maging magulang dahil siya ay naging mamamatay tao sa buong buhay niya. Ngunit habang kasama niya si Mary, alam niyang magagawa niya ang anumang bagay.
Lumalala ang sitwasyon sa organisasyon nang ipahayag ni Yamaji na nais niyang magpatupad ng operasyon sa labas ng Japan. Malinaw niyang ipinahayag na sinumang tutol ay ituturing na traidor, at papatayin ng walang awa, kaya walang mga tanong ang papahintulutan. May mga iba pang mga lider ng organisasyon na may mga hinaing sa kanyang plano, tulad ng katotohanan na ang organisasyon ay nilikha upang protektahan lamang ang Japan. Kaya ang pag-alis sa Japan ay katumbas ng pagsasawalang bahala nito, at hindi nila ito papayagan ng walang nangyayaring labanan. Dalawa sa mga lider ay handang patayin siya kaagad, ngunit napagtanto ng lider sa likod na tila kakaiba ang kalmadong mukha ni Yamaji sa harap ng dalawang lider ng organisasyon ng mga ninja. Sinubukan niyang pigilan ang dalawang iba na maghintay ng kaunti, ngunit huli na sapagkat nagsimula na silang umatake. At nakita natin kung bakit kalmado si Yamaji, dahil literal na naging Darth Vader siya. Ginamit niya ang lakas ng puwersa upang hawakan ang kanilang mga leeg at itaas sila sa ere para makita ng lahat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada, at sa isang mabilis na galaw ay pinutol niya ang kanilang mga katawan sa dalawa. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, sinimulan niyang tapakan ang kanilang mga mukha kahit napatay na ang dalawang leader. Ang aktibong pang-aalipusta na ito ay nagdulot ng rebelyon ng mga ninja, ngunit may mga hakbang si Yamaji laban dito, ilang mga kutsilyo ang tumutok sa kanilang mga leeg. Hindi gusto ng mga tao ang desisyon dahil nangangahulugan ito ng pagkawala ng tunay na pamamaraan ng ninja, ngunit ipinahayag ni Yamaji na siya ang perpektong ninja, kaya hanggat siya ay buhay, mananatili ang paraan ng ninja sa pamamagitan niya. At ang mga pagpipilian lamang ay tanggapin iyon o mamamatay, kaya walang nagreklamo tungkol dito. Sa halip, nagpa siya ang natitirang tunay na ninja na takasan ang organisasyon, upang hindi mawala ang kanilang pananaw sa tunay na landas ng ninja. Kahit na ito ay nangangahulugang magdadala sa kanila ng kahihiyan bilang isang ninja. Makaraan ang ilang sandali, nakipagkita si Mary sa isang pinuno ng rebelyon, at binigyan siya ng tulong ni Mary. Nagtrabaho siya sa isang teknolohiya na kayang baguhin ang mukha ng isang tao, patungo sa anumang ibang mukha sa buong mundo, at naniniwala siya na ito ay magiging malaking tulong sa pagiging ligtas ng mga tumatakas na ninja. Pagkatapos umalis, habang naglalakad si Mary, napagtanto niyang sinusundan siya, walang iba kundi si Emma, ang sumusunod sa kanya. Ibinunyag ni Emma na binigyan siya ng espesyal na misyon, mula sa isa sa mga pinuno na namatay sa kamay ni Yamaji. Ang misyon niya ay tukuyin kung angkop na kandidato si Mary upang pamunuan ang organisasyon, at sakaling hindi siya karapat-dapat, tulad ng paglabag sa Ninja Code, kinakailangan ni Emma na patayin siya. Ang taong nagutos nito ay patay na, kaya tinanong ni Mary kung bakit hindi na lang niya ito hayaan, pero nais ni Emma na tuparin man lang ang huling kahilingan ng tao na iyon, kaya hiningi niya kay Mary na ipalaglag ang kanyang anak at bumalik sa pamumuhay bilang isang ninja. Sa sandaling ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Emma, wala nang ibang mangyayari kundi isang labanan. Nag-umpisa ang laban ng dalawa at agad na napansin ni Mary na mas bihasa si Emma kaysa sa inaasahan niya. Ang paglaban kay Mary ay huling bagay na nais ni Emma dahil iniisip niya ito bilang isang magulang, ngunit nagsalubong pa rin sila ng isa pang beses, at nagawang ilagay ni Emma ang kutsilyo sa leeg ni Mary. Inamin ni Mary na natalo siya at nagtanong kung papatayin na ba siya ni Emma, ngunit tila hindi sigurado si Emma sa kanyang gagawin. Ang tanging nais niya ay maging isang tunay na ninja, ngunit ang organisasyon ay hindi na tulad ng dati. Gayunpaman, ang pagtakas at pagtago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay napakapangit para sa kanya. Kung ang dalawang pagpipilian na mayroon siya ay parehong hindi maganda, mas gugustuhin niyang mamatay sa kanyang sariling paraan. Sinubukan niyang saksakin ang kanyang sarili, ngunit sa huling sandali, nahawakan ni Mary ang patalim. Sinabi niya kay Emma na hindi niya alam kung ano ang pamilya, pero ipinakita sa kanya ng sanggol na ito kung ano ang pakiramdam ng pamilya. At sa parehong paraan, nakikita niya si Emma bilang isang miyembro ng kanyang pamilya, kaya nais niyang mabuhay ito. Pagkatapos nilang magkaayos, tinanong ni Mary si Emma kung ano ang gusto niyang gawin mula ngayon, kaya sinabi niya na mananatili siya sa organisasyon sa ngayon at magbabantay sa mga bagay na kanilang ginagawa. At matapos ang lahat ng mga taon, alam na niya ang plano ni Yamaji na gustong maisakatuparan, at ito ang kanyang pipigilan.